Mic check, mic check. This is Avenue. This is Avenue, a space for me and you. Welcome to your new favorite podcast. This is Avenue, a space for me and you. And kung mapapansin nyo in this episode, wala akong kasama kasi I want to release an episode na ako lang. And kasi syempre of course kapag meron tayong guest with Avenue, the focus is on them. Hindi naman na sa akin, 'di ba? Kasi ang goal talaga ng Avenue, of course, bakit tayo nag-i-invite ng mga guest is for them to have a chance to share their stories, to share the lessons that they've learned in life. And that's why, of course, the focus is on them, di ba? Sa kung paano nila i-share yung kwento nila, sa kung paano pwedeng matuto yung ibang tao sa kanila. And of course, it's not on me. So, I want to have a chance. Of course, Avenue, akin naman to eh. I want to have a chance na, of course, ma-share din kung ano yung mga nasa utak ko, kung ano yung mga lessons na natutunan ko. And this is a special episode kasi actually kakatapos lang ng birthday ko. And birthday special. So kakatapos lang ng birthday ko and I've come to realize na sa dami ng taon na nag-birthday ako, parang somehow it feels different. Siguro not in a negative way, hindi naman negative lahat, pero it feels weird kasi paano ba? It feels weird kasi I'm in the state of my life wherein career na ang pinag-uusapan, no. Just a backstory, no, kung bakit ganito yung nararamdaman ko siguro. All I've wanted before was to become a teacher. Gusto ko maging teacher talaga. Actually, high school, ang pangarap ko talaga nun maging abogado. Gusto ko talaga maging abogado. Kasi na-inspire ako ng kuya ko eh. Kuya ko pala is a lawyer. So, very inspiring siya sa akin. Very motivating siya sa akin. Shit, nakikita ko yung kuya ko. Nag-aaral siya nun for law. Wow. Tapos napanood ko pa yung Bar Boys. Ganda ng movie na yun. Pero, though simpleng inspirasyon lang. Pero, that really inspired me na grabe pala ang trabaho ng pagiging abogado. Ang galing, ang angas, di ba? And then, it sparked on me. On senior high school. Doon ko na-realize, gusto ko palang mang-influence ng tao. Gusto ko palang nakaka-motivate ako ng ibang tao. Gusto ko nakaka-inspire ako ng ibang tao. Kasi back then, that was the time na nai-invite ako as a speaker dun sa community namin, which is Youth for Christ, by the way. No? And that's a great community. But if you're familiar with it, that's a very great community. So, dun ko na-discover yung potential ko. Ay, magaling pala ako magsalita. Meron pala akong potential sa pagsasalita. And may sense pala ako magsalita. Basically, yun yung na-realize ko. May sense pala ako magsalita. And then, after that, din ko na-realize, ano bang profession ang makakapang influence ako ng ibang tao, especially the younger generation. Doon ko na-realize, ay oo nga no, I can become a teacher. Kasi by the way, nanay ko rin is a teacher. Teacher naman siya. So, doon ko na-realize, ang laki ng impluensya ng teacher sa buhay ng mga bata. No matter what subject you teach, a teacher is a teacher. And hindi lang, tanggapin natin, if you have a teacher na basically, kunyari, tuturo siya ng araling panlipunan, hindi lang naman yung araling panlipunan na content ang nalalaman mo sa kanya, di ba? Kasi every teacher has her or his own personality which can further influence yung mga bata. Kasi for me, actually, na-influence ako nung isa ko pang teacher. Advisor ko siya dati. Pangalanan ko, Ginang Joan Morales. Grabe yung gurong yun. Isa sa mga pinakamalaki ang impluensya talaga sa akin. And that's when I realized, senior high school, shit. Oo nga, no? Pwede pala ako maging teacher. And then, that is where my teacher journey started. And I applied to PNU, Philippine Normal University. And then,
Ayan, pumasa ako. Thank God, pumasa ako doon. By the way, this is just a background story. Kukwento lang ako para ano lang, backstory lang ng bakit ganito yung nafe-feel ko ngayon. Um, Saan ako? Ayun, PNU, pumasok ako Philippine Normal University. 4 years. Start yun nung 2020. Kasi pandemic yun. And then, ayun, isa ako sa mga graduate ng online. And nakaupo kami dyan, tapos sinasabitan kami ng, I forgot kung anong tawag doon. Basta sinasabitan kami yung pang-graduate. Ayan, tapos, after nun, I studied 4 years. Ups and downs, dun sa 4 years na yon. Pero, on the day of the graduation itself, dun sa mismong araw ng graduation, I don't know kung bakit, paano ko ba explain? Hindi ko alam kung bakit yun yung nafe-feel ko. Ang nafe-feel ko on the day of the graduation is not some sort of accomplishment. Although, of course, some sort of accomplishment kasi, well, graduate. Ayun, graduate. Pero, alam mo yung feeling na, is this all of it? Is this the end of the of course college journey, diba? That's the end of the college journey. Pero is teaching really supposed to be my course? Basically dun sa race ko, sa teaching lang ba ako? Sa teaching ba ako talaga? Sa teaching ba dapat talaga ako? Ayun, that's it. Sa teaching ba dapat talaga ako? Sa pagtuturo ba talaga ko ibubuhos yung years and years of my life? On the day of the graduation mismo, hindi ko maintindihan, pero ang lungkot ko nun. Maybe because dun ko na realize parang hindi pa ito yun eh. Kasi hindi ko alam kasi most of the time sa mga lalaki daw, narinig ko lang to, pero sabi nila most of the time mga lalaki daw late daw nila nare-realize kung ano daw talaga gusto nilang gawin sa buhay nila. So it's sparked sa akin, parang on the day of the graduation mismo, doon ko na-realize, parang hindi ito yung gusto kong gawin talaga sa buhay ko. Maybe this is not it. Maybe this is not yung tinatawag nating, if correct me na lang if I'm wrong, ikigai. Parang, I actually forgot kung ano yung meron sa ikigai. Pero I believe that's related to passion. Yung passion na gusto mong gawin, passion na pagkakakitaan mo, yung passion na mamahalin mo talaga. And I believe teaching, I love doing it. I experienced it. Pero may kulang eh. Pero may kulang pa rin eh. I believe I can do more. I believe I can influence a wider range of audience. Na, of course, a teacher, basically, school. Tama? Teacher, tatrabaho sa school. Na-influensya niya, mga tao sa school. In most cases. Siyempre, may mga teacher na lumalabas naman sa school, di ba? Pero, dun ka na-realize, I think I can influence more and more people, a wider range of audience, through content creation, through social media. So, dun ka na-realize, shit, baka ito talaga yung para sa akin. Baka ito talaga yung gusto kong gawin. And so, by the way, on my fourth year college, dun ko kasi talagang in-start officially. Tama ba? Siguro yun. Pero that's the year I officially started content creation. Kasi by January nun, natandaan ko nun, by January, fourth year na ako neto. Tapos, 2023, by January, kung tama, pagkakaalala ko, dun ko in-start yung Project 7. Project 7, which is a challenge na nakita ko kay La Capture Visual sa TikTok. Nakita ko lang yun, tapos na-realize ko dun. Magpo-post ako 7 days, sunod-sunod. Wala dapat miminte, 7 days. And then, actually Project 30 yun, originally. Kaya so, iniisip ko nun, kaya ko ba yung Project 30? 30 days kang dire-diretso magpo-post ng content. Mahina pa yung loob ko nun. So, sabi ko, Project 30? Hindi, gawin natin Project 7, pababain natin. So, Project 7, ayan, nag-start ako January. Kasi sabi ko noon, dapat may mangyari sa akin this year. Dapat merong mangyari sa akin. Ngayong taon, kailangan bubulusok yung career ko. Yan. And then, Project 7,
Yan, nagawa ko. Araw-araw ako nagpo-post. And ano pa yun, pa-start pa lang yung OJT namin. Magtuturo ako sa isang school. And then, Project 7, ayan, nagawa ko. Uy, kaya ko yung Project 7 ah. Nung patapos na yung Project 7, dun ko inisip sa sarili ko, baka kaya ko yung Project 30, yung original na challenge. Baka kaya ko yun. And then, tinuloy-tuloy ko. Tinuloy-tuloy ko yung Project 30. Tapos, actually, nagugulat ako kasi mga friends ko, lumalapit sa akin. Parang sinasabi nila, uy, pang ilang days ka na. Hindi ko mabilang kung ilang nagsabi sa akin nun. Pang ilang day na yung ano mo, Project 30 mo. Angas. Pang ilang day na yung Project 30 mo. Tapos, daming nagsasabi sa akin nun. Tapos mga classmates ko rin, sinasabi nila, no daw sila, sinusubaybayan daw nila yung Project 30. So, medyo, ako kasi may meron akong imposter syndrome. Legit, imposter syndrome talaga. So, pag may nagsasabi sa akin nun, medyo napapaisip ako, loko, totoo ba? Totoo ba? Nanonood ka? Kasi minsan napapaisip nga ako, may sense pa ba yung pinapost ko? Kasi imagine, 30 days ka, sunod-sunod magpo-post. Yung iba doon, i-edit mo, for example, galing ako OJT So, uuwi ako galing school, after turo, pagod na pagod ka, magre-record ka, tapos mag-e-edit ka and then post. So, minsan, napapaisip na ako, putya, may sense pa ba tong pinapost ko? Kasi iba, minadali na, ganyan. Pero, nakakatuwa yung Project 39. What an experience talaga. I think that yun yung nag-start ng momentum in my content creation journey. And then, start na akong Project 30, balik na tayo dun sa nagtuloy-tuloy yon until graduation, popost ako ng content. Minsan wala, very inconsistent talaga. And then, time of the graduation came. Doon ko nga na-realize, balik tayo doon. Doon ko na-realize, maybe this is for me. Take note, wala pa akong resulta. Wala pa akong resulta. Ang views ko sa TikTok noon siguro 200, di na lumagpas yun. And sa Facebook siguro paunti-unti sa Facebook, ganyan. Pero hindi talaga, walang nagki-click sa audience, ganyan. Pero sobrang na-enjoy ko eh. Kasi I know in myself na in each video, in each content that I post, merong isang tao dyan. Ito ang paniniwala ko. Merong isang tao dyan ang nangangailangan nung sinabi ko on that video, on that content. Bakit ko na-realize yun? Kasi once, I was the one who needs those kind of statement. Ako yung nangangailangan ng ganun eh. And yun yung nakatulong sa akin. For example, podcast. Alam ko ilang beses ko na ito nakwento eh. Siyempre sa mga heartbroken moments natin, ganyan. Mga heartbroken moments natin. Anong gusto natin, 'di ba? Self-development, 'di ba? And yung mga kinakailangan na natin makarinig ng mga words of wisdom from wise people. Yan. So, that's the time nakikinig ako ng mga podcast. Yun yung nakatulong sa akin. So, why not I do the same in return? That's when I realized, baka content creation nga talaga yung para sa akin. Although, for example, content creation na ganito, podcast, ganyan. Podcast, creating music. Actually, music pa nga, isa pa yun sa mga pangarap ko talaga eh. Aside from podcast, aside from sharing value to other people, gusto ko talaga sumikat sa music. Kasi, may magic talaga ang music, promise. May magic talaga ang music when it comes, para sa akin. And marami pa akong nakapila na i-release talaga na kanta. Pero for now, siguro andito yung momentum ko sa podcast eh. So gusto ko ituloy-tuloy. Kasi sayang eh. I already started sharing value. Why stop? 'Di ba? And ayun na. After graduation, sabi ko sa sarili ko, I'll give content creation a shot. Tapos, kasi by the way, magbo-boards pa lang ako next year. So, while waiting for that moment, while reviewing for the exam, I'll give content creation a shot. Sabi ko, hindi muna ako mag-apply ng trabaho.
Kinausap ko yung nanay ko. Kinausap ko sila. Yung family ko rin, ganyan. Sinabihan ko yung mga kapatid ko. Ay, yung ibang kapatid ko lang. Apat kami. Siguro isa lang nasabihin ko. Pero, sabi ko, I'll give, syempre hindi English. Pinapaganda ko lang. I'll give content creation a shot. If it works out, then good. If it doesn't, let's find another way to make it work. So, yun yung mindset ko ngayon. Kung mag-work to, edi good. If not, apply tayong trabaho, tuloy pa rin ang content creation. And siguro ang bagay na hindi talaga titigil for me is to share value. Kasi ever since when I start nung nag-business ako ng network marketing, doon pa lang na-discover ko na sa sarili ko na I love sharing value. When I'm in front, for example, I'm speaking in front of other people sa mga talk, ganyan, sa community namin, the Youth for Christ. Doon ko na-realize talaga sa sarili ko, I love sharing value. And why not yun yung gawin? Why not ituloy ko siya as a career, di ba? So, yun talaga iniisip ko, why not pursue this as a career? So, balik tayo. Medyo nagbe-branch out tayo. Pero, balik tayo. That is why nung after graduation, I chose to give content creation a shot. And then, again, if it works out, good. If it doesn't, let's find a way to make it work. And so I'm here. Nag-birthday na ako. And then, tuloy pa rin ang content creation. Avenue, nakapagsimula na. I've always dreamed of starting a podcast, pero ngayon ko lang siya nasimulan. Imagine, siguro ilang years yon. First year siguro. Sinasabi ko na dun sa mga kaibigan ko sa school. Kay Arian, ayun, isa yun sa mga pinakaunang talagang nakarinig. Gusto ko mag-start ng podcast. And then, pinupush na ako, of course. Kasi by the way, this is one thing I am proud of. I have a good set of friends. I have a good environment. Kasi, honestly, I'm very picky with my friends. Pero, I am very blessed to have friends na very supportive sa kung ano talaga yung gusto mong gawin. Very emotionally, mature. And so, ayan, nakakatuwa lang rin. So, by the way, paubos na rin pala yung oras ko. So, by the way, I'll be back in a short while. Mag-break muna ang Avenue. Charge ko lang muna yung cameras. And, yeah, let's continue tong kwentuhan natin mamaya-maya. Hello. Nagbabalik ang Avenue, a space for me and you. So, tuloy natin yung usapan kanina, no? Kasi we ended dun sa saan ba tayo? After graduation. Ayan, after graduation. Welcome back. This is Avenue, a space for me and you. Tuloy natin yung kwentuhan natin kanina. Natapos tayo dun sa after graduation. Dun ka na-realize, dun na tayo. Dun ka na-realize, maybe the teaching profession is not really for me, pero maybe content creation is. Kasi this is a venue for me na kaya ko pang maka-influence, kaya ko pang maka-inspire ng mas maraming tao to a wider range. Basically, wider range yung goal ko, no? And then, doon na tayo sa pag-start ng Avenue. Kasi, sabi ko nga, kanina, I'll give content creation a shot. Yung mga sinasabi ko dati, oras na para patunayan to. Oras na para simulan to. And basically, doon na papasok yung podcast. This Avenue. Sinasabi ko na dati pa, I believe nasabi ko na sa mga friends ko sa school. Sabi ko sa kanila, gusto ko mag-start ng podcast. Kaso, wala tayong oras. Ganyan. And then, it came to me. Start ko na to. Meron na akong oras. Graduate na ako eh. Meron na akong oras, finally, to focus or siguro masimulan basically itong podcast. And then, basically, doon na rin pumasok yung girlfriend ko.
doon na rin pumasok yung influence talaga, yung support talaga ng girlfriend ko when it comes to this journey, when it comes to content creation. Kasi grabe rin talaga ang support ng girlfriend ko. Siguro, I believe, hindi ako makakarating or hindi ako mamomotivate enough to pursue content creation without her. And siya nakaisip yung pangalan, Avenue. Yan, simulan ng podcast. Ganyan. So, yeah, dami na nating naging guest rin. First episode, kami pa lang ni Feb yun. Second episode, with Ate Luis. And the third episode, kami ulit ni Feb. Fourth episode, eto na. Fourth episode, actually, nakafocus ba yung camera? Parang hindi. Ayan. Hindi ko naman nakafocus yung camera, pero bala na. So, fourth episode, that was the time na napanghihinaan na talaga ako. Pinanghihinaan talaga ako legit. Naiisip ko nun, shit, hindi ako nag-apply ng trabaho to pursue content creation. Bakit wala pa rin nagiging resulta? And siguro that's normal, no? Kasi most of the time, most of us nag-pursue talaga ng sariling career, or even those na may mga trabaho or dun sa mga basically sa kung anong ginagawa nila, dadating rin tayo dun sa punto na kung saan mapapaisip tayo, bakit wala pa ring resulta? Bakit wala pa ring nangyayari? Bakit ganun? And then, that was the time na for me, that was that time na napapatanong na rin ako sa sarili ko, bakit wala pa rin? Consistent naman ako. Post ako everyday. Ginagalingan ko yung editing ko. I make sure to provide the best value that I can offer to the people. And then, pumasok yung episode 4. Episode 4 with Kevin Troy. By the way, naiirita ako dun sa camera. Sana naka-focus na maayos siya. Ayan. So, pumasok yung episode 4. Pumunta ako kala Kevin Troy. Dun sa shop niya. On the way there, naka-move it ako nun. On the way there, naiiyak talaga ako nun. Kasi, ang nasa isip ko nun, tayo na. Gumagastos ako para dito. Mag-move it ako. Nangingi lang muna ako ng pera sa nanay ko. Sa mga kapatid ko, ganyan. Grabe rin yung support nila. Nag-move it ako. Gumagastos ako para dito. Bakit gano'n? Wala pa rin resulta. And then, yan. Proceed ako doon. Sa move it ako, medyo naging emotional tayo. Ayan. And then, the recording came. Doon sa Troy. Episode 4 to. Record kami ni Troy. Ayan, ganyan. Between breaks, nag-uusap pa rin kami ni Troy. Actually, dapat nga, na-record pa rin yun eh. Yung mga, between breaks ng Avenue, dapat nare-record pa rin yan eh. Kasi dami rin namin napapag-usapan ni Troy. And on that episode, dun ko na-realize, shit, ang dami kong natutunan. And by the way, si Troy, nasabi ko na rin to sa kanya, ang laki ng impluwensya sa akin ni Troy. Especially career-wise talaga. Ang laki ng impluwensya sa akin ni Troy. And then, record kami, ganyan. Between breaks, usap pa rin kami. Inopen ko sa kanya. Ano nga pre, andito nga ako sa point na parang, ang hirap magkaroon ng resulta. Ang tagal magkaroon ng resulta. And, siguro, basically sinasabi lang sa akin ni Troy, you just have to be consistent. Hindi ito yung direkta. You just have to be consistent. Merong dadating punto sa buhay mo na malalaglag. Basically, ibabaon ka sa lupa. Merong ganong dadating na punto sa buhay mo. And on my mind, that was it. Diba? That was it. Pero sabi niya, hindi pre. Sinabi ko sa kanya, siguro ito na yun kasi parang rock bottom eh. Parang wala naman akong mararating dito eh. Basically, ganun pinaparating ko sa kanya. And then, he said, hindi pre, hindi pa yan yun. Meron at meron pa. May ilulubog ka pa. Yun yung sinabi niya sa akin directly, pero
hindi yun yung mismo makasalita, pero yun yung pinaparating niya. Meron at meron ka pang ibabaon. Ay, meron at meron ka pang mas lalala pa na sitwasyon para sa'yo. And then, na-realize ko dun, grabe naman tong taon to. Labo naman. Nag-open na nga yung tao. Sinabihan mo pang ganyan. Nahihirapan na nga yung tao. Sabihin mong mas mahihirapan pa siya. Pero doon ko kasi na-realize. Di ko naman sinabihin kay Troy. Pero doon ko na-realize. Shit. Oo nga no. I've already experienced difficult times. Hindi career-wise, pero siguro emotional-wise, relationship-wise. Meron ako mas mahirap na na-experience. So how come na pasuko na ako? Bakit pasuko na agad ako? Ang lakas ko dati. 'Di ba? Ang lakas ko dati. I've nagpo-post ako ng videos kahit wala naman akong pake kung may magla-like diyan or shit ganun. Even before bata pa ako, 'di ba? Nire-record ako ng kuya ko, tumutugtog ako ng gitara. Pinopost namin 'yun, 'di ba? Pinopost namin 'yun. And then it came to me, dati nga pinopost ko kung ano-ano lang eh. How come na nahihirapan ako ngayon? Pasuko na agad ako. Although siguro this is a comparison between me and myself, 'di ba? Ibig sabihin lang rin na ito, if I'm experiencing a hard time right now, siguro yung version ng Noel that time was experiencing a challenge na hindi niya pa na-experience before. So siguro mas nagiging mahirap para sa kanya yun. Pero soon enough, in the future, I will experience a challenge na never before ko na-experience pa. And that, of course, that will be more difficult. Siguro, mapapasok rin sa isip ko by that time, no? Yung pagsuko. And doon ko na-realize sa sinabi ni Troy, if this is not a hard time, meron pang mas harder times in the future. Gotta continue. Bakit? Kasi doon ko na-realize. Ano nga pala yun? Doon ko kasi na-realize. It's the game. The journey is the game itself. It's not the result that we're aiming for. It's not the result na pera, for example, fame, power, shitty waps, kanyan. It's not those we're aiming for. Hindi yun yung ini-aim natin magkaroon. Hindi dapat yun yung ini-aim natin magkaroon. The journey is the game itself. The journey is the gift itself. And then ko na-realize dun sa episode recording na yun, shit, ang dami ko pang gustong ma-experience. Ang dami ko pang gustong masubukang mga bagay. Hindi ko lang kung may sense pa yung mga sinasabi ko, pero gusto ko lang magsalita. Basically, napa-experience sa akin nung recording na yun ni Troy, napa-experience niya sa akin that there are a lot of things for you to experience pa. So magtuloy-tuloy ka lang. And yeah, I think that's what I'm doing right now. Tuloy-tuloy lang talaga. And then time after time, tuloy-tuloy pa ako. Siyempre, tuloy-tuloy pa tayo. Dumami yung podcast recordings. Dami kong chinat. Kuya, ano tayo? Record tayo, podcast. Tara. Ganyan. Siyempre, I want to have more guests eh. And ang pinakang aim ko talaga is to share their stories, to share their yung mga values na natutunan nila, yung mga lessons na natutunan nila sa buhay nila. Just for example, yung kwento ni Gabo, episode 6, I think. Episode 6 ata yun. Episode 5 kay Brent eh. Episode 6 kay Gabo, yung nawala yung nanay niya, it became a starting point for him. And that story is very inspirational. If you want, check it out. Episode 5, ang ganda. 6 pala. Episode 6, ang ganda ng kwento nun. And those kind of stories inspire me. And basically, yun yung nakakapagpakita sa akin ng another point of view in life na even though you're having a difficult time, there's still chance for you to be happy. Isa to sa mga natatandaan kong sinabi ni Troy. Bukas,
Yung problema mo ngayon, pwede mo pa rin maging problema bukas. Pero, meron kang choice. Pwede ka pa rin maging masaya ngayon. So, a lot of times talaga, inisip natin, usually, yung problema lang natin. Inisip natin, we're stressing ourselves sa mga problemang meron tayo. And we forget to be present. Kasi basically, inisip natin, our problems, bukas problema ko pa rin yan eh. Yung problem ko ngayon, katulad na sabi ko kanina, pwede kong problema pa rin bukas. Which is why, ang nangyayari, all we think about is the future. We are being anxious for the future, no? Nagiging, kakaroon tayo ng anxiety, hala, baka mas lumala pa to and any other shit, ganyan. Natatakot tayo sa future. And because of that, we become distant sa present natin. Which is why we forget to make ourselves happy. And throughout the podcast recordings, pumupunta pa akong Taytay, ganyan. Pumupunta pa ako Rizal. By the way, taga-Caloocan ako. Pumupunta pa ako Rizal para mag-record ng podcast. So, maraming hard times. Biyahe ako 3 oras para lang mag-recording ng podcast. Last week lang, galing ako Rizal. And abangan nyo pala yung episode na yun. I think next week, release na yung episode na yun abangan nyo na lang. Bigatin yung guest na yun. And I'm really happy to get a chance na maimbitahan siya sa Avenue. And then, proceed na tayo. Realizations. Patapos na rin naman ito. Mga realizations ko this itong birthday ko. Kaya naisipan ko mag-record sa sarili kong podcast. Na-realize ko kasi, even though wala pa yung resulta talaga na ini-aim natin, or basically hindi naman ini-aim talaga, or wala pa resulta, ganyan, at all. Even though wala pa yun, realize ko, saya pa rin eh. Saya pa rin na itong ginagawa ko. I am enjoying with what I'm doing. Record ako ng podcast, ganyan. Record ako ng content. Kasi ano bang goal ko dun sa content na yun? To share value, to inspire people, to provide motivation para sa ibang tao. And it's my, paano ba? Yun yung means ko of giving back eh. Of giving back to society rin. And yun yung means ko of giving value back. Kasi I already learned these lessons. So, gusto ko ma-bring back yung lessons na yun sa ibang tao naman na nangangailangan. And, ano pa ba? Nabusan ako ng salita. Basically, realizations ko rin dito. By the way, I just want to share this. Even though wala pa yung resulta talaga when it comes to this, to what I'm doing right now. Recently lang, last week I believe, may pumutok na video dun sa sa TikTok. Episode siya ni Brent. I believe episode 5 yun. Episode 5 yun. And then meron pumutok na video. Clip yun ni Brent, Lessons from Basketball. Yun yung sinasabi niya dun. Tapos, gabi na yun. Last check ko, 200 views. 250 I think, or magti 300. Ganyan. Late lang, di ba? Late lang. Paggising ko in the morning, by morning, nakita ko, dami kong notification. Legit, yung TikTok ko nakalagay, yung pa lang, hindi pa binubuksan yung application. Nakalagay doon 99 plus. So napaisip ako, ano to? Wala naman ako in-order sa TikTok shop, ganyan. Wala naman nagchat na sellers, ganyan. Wala naman ako chinachat na sellers, ganyan. Ang dami, 99 plus. So, napaisip ako, ano to? Then I clicked it. Gulat ako. One video, Lessons from Basketball. It reached 52K views. That's my first time na mayroong pumutok na video. So, 52K. Days go by. Pumasok ako, umuwi na ulit akong Caloocan. Days go by. Nagtutuloy-tuloy pa rin. Umaakit pa rin yung views niya. And by now, I believe it already reached 110,000 views. And nagulat ako doon. Kasi, well, again, meron akong imposter syndrome talaga. Hindi ko pa alam kung paano mag-get over it. Pero,
110K views. I was speechless. Until now, I was speechless. Di ko alam kung paano nangyari yun. Baka may ginawang ritual si Brent doon. Pero, I, I was so speechless talaga. Hindi ko alam kung bakit pumutok yung video na yun. And natutuwa lang ako na at least one video reached a lot of people. And I was sure that that video gave value to people. And na-accomplish ko. Basically, I am one step forward to my goal, which is basically inspiring people, 'di ba? Giving value to people. And maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa video na 'yon, no. And ano ba ba yung sasabihin ko about that video? I forgot. Pero nagulat talaga ako dun sa video na 'yon. Pumutok siya and then dudang-dudang ako dun kasi ang weird eh. Ang weird talaga. Pero ayan, patapos na ulit yung oras ko. I'll be back in a short while. Siguro last segment na lang rin naman. Just to share more of my more of the values that I've learned throughout this career. And thank you so much. Magbabalik ang Avenue. And nagbabalik ang Avenue, a space for me and you. Tuloy natin, no? Kasi this is the last segment na lang rin naman. Andun na tayo kanina dun sa pumutok na video sa TikTok, which is right now, 100K views na siya. So, medyo nakakagulat yun. And natandaan ko na yung kaninang nakalimutan kong sabihin ko dapat about that video. No? Kasi, hindi pa rin naman talaga naalis sa utak ko. I believe this is normal naman for most of us. Yung pagdududa talaga, especially for those people na nagpo-pursue ng sarili nilang career, ganyan, yung pag-iisip na meron ba talaga tayong mararating dito sa pinaggagawa natin. And siguro that video, that certain clip na pinost ko sa TikTok, doon siguro pina-experience sa akin ni Lord na hindi, huwag ka titigil. Eto, pa-experience ko lang sa'yo saglit. Ito yung, ganito yung feeling na merong manood sa'yo. Ganito yung feeling na merong nanonood sa'yo. Ganito yung feeling na merong nakakakuha ng something from you. Merong nakakakuha ng value dun sa mga pinagpo-post mo, dun sa mga pinagagawa mo sa buhay mo. Pina-feel lang sa akin ni Lord na, huwag ka titigil. Just be consistent. This is the feeling. I want you to experience it. And reflecting on that experience, na may nag-boom na video, di ba? So, galing lang. Kasi right now, I'm in that state ng buhay ko na, shit, maybe this is possible. Doon na ulit tayo sa ganong state. Maybe this is possible. I'm gonna continue this. I'm gonna be consistent with this. And then let's see what happens. Kasi ganun naman talaga eh. I always tell this to myself. Wala naman talaga tayong alam sa kung ano mangyayari in the future. Or, yeah, tama. Hindi naman natin alam or di natin sure talaga kung ano mangyayari in the future. But what we can do is focus on the present. Focus on doing our best sa present. Kasi the fact that we don't know what will happen in the future, why problematize it, diba? Ba't natin po problemahin yun? Ay, hindi nga natin alam kung ano mangyayari in the future. So what we can do is focus on the things that we can control. Kasi tomorrow is another thing that we cannot control. So, the best thing to do, focus on the things that you can control right now and do your best. Kasi that's life eh. Ganun naman talaga eh. Life is a big risk. Isang malaking sugal. And if you want to live your life happily, you gotta take big risks. So whatever happens naman, mangyayari kung anong mangyayari. Whatever happens, diba? Yun naman lagi natin sinasabi. Whatever happens. Pero whatever happens, that statement, let's use it positively. Gamitin natin yun kapag andun na tayo sa state natin that we already did our best. Hindi yung hahayaan lang natin yung mga bagay-bagay na mangyayari kahit masama pa yan. Whatever happens eh. Not like that. Kasi
There's a lot of motivational motivational quotes ba tawag doon, ganyan. Motivational quotes na nafi-flip natin negatively. Yung, for example, whatever happens, happens. Pinapabayaan na lang natin yung mga bagay-bagay kasi ganyan na mangyayari na eh. Pinapabayaan na lang natin yung mga negative na mangyayari kasi okay, whatever happens, happens. Pero, again, before you say that statement, this is just for me before you say that statement that whatever happens, happens, make sure you did your best. And another thing, siguro gusto ko lang i-share, diba? Yung you only live once na quote. Usually ginagamit siya, sa mga napapanood natin na daredevils, ganyan. You only live once, talon sa bangin, ganyan. Parachute, etc. ganyan. You only live once. That is not an excuse for you to do bad things. You only live once. That is not an excuse for you to hurt other people or to be basta makaapa ka ng ibang tao. That is not an excuse. You only live once. That is a reminder for you to seize your day. Na kung ano man yung pwede mong magawa ngayon, gawin mo na. 'Di ba? Kasi for example, for me, just an example, kaya ko rin ginawa tong episode na to. Kasi I want to encourage people. And I believe isa to sa mga pinaka-goal ng Avenue talaga, which is to encourage people to do what they love to do what they want to do. Kasi, ang dami sa atin, madaming tao. Kasama ako doon. Maraming tao, lagi nating pinipigilan yung sarili natin to do what we really want to do. For example, itong pagpa-podcast na to, pagsasalita dito sa harap ng camera and all that shit, pagsasalita na to, I don't really need fancy equipment to do this. Diba? Pero maarte lang kasi talaga ako, so hindi ko siya in-start dati. Pero, ever since I really wanted to do this, sasalita ako ganyan, hoping that even one person could be inspired by kung ano mang sinasabi ko dito. Ever since bata pa ako, ganyan, high school, gusto ko nang gawin to. A lot of things pumigil sa akin, yung pagiging takot sa judgment, first of all, pagiging takot sa equipment, ayan, for example, cameras and all that shit, yung fear na marami tayong gagawin, fear na marami tayong aasikasuhin, pero isn't that the game? Kasi ako actually pangarap ko dati, mapuno yung schedule ko. Kasi, of course, yung mga mapuno yung schedule in the sense na, for example, meron akong meeting dito, ganyan, productive days, ganyan. Hindi yung, hindi yung mapuno yung schedule ko ng mga inom, ganyan. Pangarap ko mapuno yung schedule ko with meetings, recordings, and basically, for my career, ganyan. And, nawala na ako sa sinasabi ko. Ayun, balik tayo. Tandaan ko na. Ever since dati, gusto ko talaga ganun. Ganun yung maging schedule ko. I didn't know that it was very tiring, di ba, physically. Pero, gusto ko lang. Di ba? Gusto ko lang. To know in myself that I am productive. Ganyan. And, na-realize ko, hindi yan basta-basta eh. Hindi yan basta-basta mapupuno lang nang wala kang ginagawa eh. You gotta fill up your schedule mismo. Diba? Hindi yan, kunyari, tutulog ka lang, ganyan, bigla ka magkakaroon ng meetings and all shits, diba? Hindi naman yan ganyan. Hindi naman yan matic. You gotta work for it. Even the meetings and all that shits, this podcast recordings, mga guests natin, I set those schedules. Diba? Ako nagsaset ng schedule na yun kasi I want to fill up my week productively. And so, same thing with the podcast same thing with Avenue rin. If you want to start, same thing with, sinasabi ko pala kanina, hindi pala with Avenue. If you want to start something, if you're scared to do it, just because you're afraid na ma-judge ka ng ibang tao, you're afraid na wala kang gamit para i-start yung gusto mo talagang gawin. Start with what you have. First of all, siguro, if you're afraid of the equipment, if you're afraid na wala kang gamit para simulan yung gusto mo talagang gawin, pagluluto man yan, music or content creation or kung ano man yan, start with what you have.
Siguro that's the best advice I can give. Start with what you have. Kasi, best example, Kong TV. Kong TV, he started with a phone. Nagvo-vlog na siya noon pa man. And siguro sana ito yung tinake kong advice sa sarili ko noon, no? Na dapat nag-start na ako. Even though wala pa akong fancy equipment. Actually, itong equipment na to, karamihan dito, hiram eh. Pero that's what I have. So, why not take advantage, 'di ba? Yung camera na to, itong ginagamit ko ngayon, sa kuya ko to. And someday, I'm claiming it, someday, magkakaroon ako ng sarili kong ganyan. Maybe not today, of course, maybe not tomorrow, but someday, magkakaroon ako ng ganyan. And if you're afraid of people judging you, friends judging you, wala kang magagawa sa kanila. Again, those are the things that you cannot control. Yun yung mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin yung iniisip ng ibang tao eh. 'Di ba? And nakalimutan ko yung sasabihin ko. If you're afraid of people judging you, yung friends mo, sa una mawiwirdohan sila, of course. For example, ako nung nag-start ako ng podcast ko, sabi sa akin ng pinsan ko, nung unang beses niya daw nakinig nung episode 1, ano daw siya, nakikringe daw siya. Nakikringe siya, lol, kainuman ko lang to. Siguro, yun yung inisip niya, kainuman ko lang to. Tapos nag-motivational podcast ngayon, ganyan. So, of course, I believe that's a natural thing. Sa una, mawiwirdohan sila, yes. Pero, siguro, this is what I can tell you. Sa una, kung mawirdohan sila, it's okay. Sa pangalawa, kung mawirdohan sila, it's still okay. Pag pangatlo, nawirdohan pa rin sila. Pero sinuportahan ka nila. That's good. Pag pang-apat, nawirdohan pa rin sila. Nilayuan ka nila. That is still good. Kasi that is a means of filtering your relationships. Of course, this is not for everyone siguro. Pero this is just for me. Not for every content creators around or kung ano mang passion nyo. If pang-apat, nawirdohan sila, nilayuan ka nila, that's okay. It's a means of filtering out your relationships to know kung sino talaga yung susuporta sa'yo. To know kung sino ba talaga yung mga taong nandyan para sa'yo. Kasi, guess what? You're just following your dreams. You're just following your senses na ito kasi yung gusto kong gawin eh. Ito yung gusto kong gawin. So, either you support me or either layo ka muna. Ganyan. Of course, di mo naman sila tataboyin, di ba? Pero if they're not gonna support you fully or directly, okay lang yan. You don't have to hate them. You don't have to do something to them, di ba? If they're not supporting you fully, that's okay. 'Di ba? Siguro hindi lang 'yun yung trip nilang suportahan, hindi 'yun yung passion na gusto silang ma-involve. Gusto nilang ma-involve sila, ganyan. Let them be. 'Di ba? Let them be. Just let them be kasi wala ka namang magagawa. Again, those are the things. Those are included sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Again, what's our tip for the day? Focus on the things that you can control. Kasi guess what? If you focus on the things that you can control, you're wasting two things, your time, your energy. 'Di ba? With your energy, kasama doon ang emosyon mo. Kapag nag-focus ka sa kanila na, ba't di ako sinusuportahan na itong mga taong to? Love na love ko pa naman itong mga taong to. You're wasting your energy with your emotions. Kasi yung emotions mo, directed na to them. And, well, that's for me naman. And throughout this journey of content creation, nag-start ako from scratch. Honestly, hindi ko pa rin alam kung saan to mapupunta. Hindi ko alam kung anong end goal ko dito, kung anong ma-achieve ko dito. Pero, I love doing this eh. If someday, magkaroon ng resulta like money or fame, edi good. Pero as of now, I believe ang focus ko lang talaga is to keep doing this, to provide value. Kasi, siguro that's the aspect of passion na hindi na natin kayang i-put into words yung mga nafe-feel natin when we're doing something. Alam niyo yung mga sa music, kapag may nakikita kayo naggigitara, for example, may tumutugtog na banda dyan live, nakita niyo naggigitara, tumitirik na yung mata.
Parang ganon yung feeling, di ba? Ganon yung feeling of satisfaction, of fulfillment na you're doing something you really love and you cannot express it into words. So that's why, ang ginagawa mo, you just put it into action with your passion. And yeah, siguro that's it for this episode. I just told the story of paano ko sinimulan tong content creation, and there's some tips some tips para sa, I hope makatulong sa inyo sa pag-start ng kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay ninyo. I hope na sa araw-araw na pinaggagawa natin, I hope magkaroon tayo ng hope. I hope magkaroon tayo ng pag-asa na someday we will get to the top. We'll get to the top. And syempre, when you get to the top, see you there. And maybe that's it. That's it for this episode. Thank you so much for listening. Again, the final message lang rin naman, since birthday ko naman. Siguro feeling ko birthday ko pa. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin talaga sa Avenue Podcast and Avenue Coffee. By the way, check out our coffee. Napakasarap ng coffee namin. We're adding new flavors ngayon, and I'm very excited sa girlfriend ko sa kung ano pa yung balak niya dyan. And yeah, maraming salamat sa pakikinig pa rin. If you umabot ka dito sa video na to, congrats. Isa ka sa mga pinaka intimate na supporters ng Avenue, kasi imagine, pinakinggan mo ako ng, hindi ko alam kung gaano katagal na to, halos 1 oras for 40 plus minutes na nagsasalita lang ng solo. Maraming salamat, umabot ka sa puntong to. And if you're still not yet subscribed in this channel, subscribe ka na. Marami pang ganitong content na dadating. And for next week, marami pa tayong guest. For the next weeks, tuloy-tuloy yan. We have our weekly release ng episodes dito sa Avenue Podcast. Again, this is Avenue, a space for me and you. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Let's go. Peace.